Sinusubukan ko ng magsimula dahil baka sa pamamagitan niya ay tuluyang makalimot ang puso ko sa sobrang galit na nararamdaman nitong puso ko. Baka sa pamamagitan ni Kendra ay unti-unting maghilom ang sugat na ginawa nila sa pagkatao ko. Mahal na mahal ko si Kendra. Kayong magkakaibigan ang naging saksi kung ilang beses kong iniyakan. Maging kay Francis ay may malaking pagbabago, pero hayaan natin si Russell ang makakita nito. Nakikita naman niya yan kaya nga hindi niya ginagalaw na si Francis. Galit man siya pero hindi na katulad noon. Hetong isa, dancer na dito, na hindi naman sumasayaw kahit isang beses. Ngayon lang. Pero alam ba niyo na kinausap ni Russell si Sammy na siguraduhin walang babastos kay Maxine? Ganoon kabuti ang puso ni Russell. Kahit nagkasala sa kanya, sinigurado pa rin niya na hindi mapapariwara si Maxine. Hindi naman yan sumasayaw dito, ngayon lang, dahil nandito si Russell. Alam niyo ba kung bakit? Mahabang litanya ni David sabay tingin kay Darwin. Mukhang may alam kayata na hindi namin alam Ani ni Jefferson. Nakatitig lamang ako kay Darwin na hindi pa rin kumikibo. May nagbabayad ng buwanan niyan upang hindi siya sumayaw sa stage. Kung tutuusin buwan-buwan ay bayad na ang club na ito upang proteksyonan si Maxine. Hindi ba, Darwin? Ani ni David, kaya lahat kami napalingon sa pinsan ko. Ras, pwede bang pababain mo na siya dyan? Kung gusto mo ako na lang ang papalit sa pwesto niya. Ako na lang ang sasayaw kapalit niya. Paalisin mo na lang siya sa stage, please. Ani niya sa akin. Nakatitig lamang ako sa kanya at hindi pa ako kumikibo. Ew, baliw ka ba ha? Inis na ani ni Raymond na ikinatawa ng mga kaibigan niya at mga pinsan ko. Please, Ross, I'll do anything. Pinagsisisihan na niya ang lahat ng nagawa niya sa'yo. Ayokong may nakakakita ng katawan niya, kaya please, nakikiusap ako sa'yo. Ani niyang muli. Mahal mo? Tanong ko. Mahal na mahal. Hindi lang niya alam dahil wala akong sinasabi. Hindi niya alam na akong nagbabayad upang wag na siyang sumayaw. Wika niya. Humugot ako ng malalim na paghinga at tinapik ko siya sa kanyang balikat. Sige na, sabihin mo sa manager na pauwiin na yan. Para sa'yo, pinsan, hahayaan ko siya sa'yo. Wika ko at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi at napayakap pa sa akin. The best ka talaga. Ani niya at hindi na ako kumibo pa. Katulad niya ay labis din ako nagmamahal kay Kendra. Gagawin kong hugutan ng lakas si Kendra upang tuluyan ko nang makalimutan ang galit ko sa mga taong umapi sa akin. Kendra's POV. Umalis sila Russell, kaya habang wala sila'y umuwi muna ako dito kila Mami. Sabi naman ni Russell ay bukas pang balik nila, kaya nagpaalam ako sa kanya na dito muna ako kila Mami matutulog. BFF, kamusta kayo ni Russell? Ilang araw ka nang nakatira sa kanila at kahapon nakita kong malagkit niyang tingin sa'yo. Hindi ka niya binitawan ng tingin. Para na nga siyang timang nasunod na sunod kung saan ka pupunta. Wika ng kaibigan ko. Natawa naman ako sa tinuran niya. Wala siyang alam kung anong nangyayari sa amin ni Russell sa bahay na yon. Ayokong malaman nila dahil ayokong mapahiya sa kanila. Ayokong malaman nila na nagpaubaya ako sa taong ang hangad lamang ay paghigantihan ako. At sila Francis. Okay naman, simple lang naman ang trabaho ko doon. Tulad ngayon, wala sila, kanina pang umaga. Ang sabi niya bukas pa sila babalik sa malaking bahay. Kaya nandito lang ako. Bukas na lang ako babalik doon dahil wala naman akong gagawin sa malaking bahay. Wika ko sa kanya. Punta tayo ng palengke. May nakita kasi ako sa bayan na skirt kahapon. Gusto ko sanang bilhin, kaya lang hinintay talaga kita para ikaw magsabi kung babagay ba yun sa akin. Maganda yung tela, kaya baka magustuhan mo din. Ani niya. Tumingin ako sa aking orasang pambisig. Maaga pa naman kaya tumango ako sa kanya. Sa sobrang tuwa niya ay napayakap pa siya sa akin, kaya panay ang tawa naming dalawa. Hintayin mo ako dito, magbibihis lang ako ha. Wika niya kaya tumango lang ako. Mabilis na siyang lumabas ng aking silid, kaya isinara ko naman ang pintuan upang makapagbihis na din ako. Pagbukas ko ng aparador ay tumunog ang aking telepono. Nagulat ako nang makita kong si Russell ang tumatawag sa akin. Napakunot ang noo ko dahil paano napunta sa akin ang numero niya, samantalang hindi naman niya ito binibigay sa akin. Yung luma naman niyang numero ay matagal nang disconnected, kaya nagtataka talaga ako. Sinagot ko naman agad ang tawag niya, pero nagtataka talaga ako. Ang nakakatawa pa ay may pangalan pa niya. Huwag ka nang magtaka kung bakit may numero ko ang telepono mo.
Agad niyang ani nang sinugot ko ang tawag niya. Hindi pa nga ako nag-hello pero nagsalita na agad siya, kaya umikot ang mga mata ko. I guess, simple mo itong inilagay. Bakit ka tumawag? May ipag-uutos ka ba? Malamig kong ani sa kanya. Gusto kong maramdaman niya na hindi ako interesadong makausap siya. Gusto lang kitang kamustahin. Kumain ka na ba ng lunch, ha? Baka mamaya nagpapagutom ka. Napataas naman ang kilay kong bigla. Ano naman kaya ang nakain nito at parang napaka-sweet naman yata niya sa akin ngayon. Kumain na ako. 3:30 na kaya ng hapon, no? Nakaismid kong ani sa kanya. Akala yata niya madadaan niya sa ganito. Ganun ba? Ako kasi ngayon pa lang ako kakain dahil sa dami ng ginawa ko dito sa aking opisina. May gusto ka bang ipasalubong ko sa'yo bukas pag uwi ko? Pagkasabi niya ng pasalubong ay biglang gumuhit ang ngiti sa aking labi. Hindi ko maintindihan ang sayang nararamdaman ko. At kinikilig pa talaga ako. Strawberry shortcake. Sana kung pwede. Hindi nawala ang malaking pagkakangiti ko dahil paborito kong strawberry shortcake. At alam niya yun. Ang saya ko dahil makakatikim na naman ako ng paborito kong cake. Strawberry shortcake, it is. Wika niya at napatalon pa ako sa sobrang katuwaan ko. Yes, I love you. Sigaw ko, saka ko pa lamang napagtanto kung anong sinabi ko. Kaya sa pagkataranta ko, ay mabilis kong pinatay ang aking telepono. Oh my God, nakakaloka. Ani ko at mabilis kong inihagas ang telepono ko sa kama. BFF, nandito na ako. Ready ka na ba? Mga katok ni Amber ang nagpalingon sa akin. Hindi pa nga pala ako nagbibihis. Kasi naman si Russell tumawag pa. Kaya ayan tuloy nakaligtaan ko ng magbihis. Malapit na akong matapos. Sorry, nagligpit lang ako ng konti dito sa silid ko. Kaya medyo natagalan ako. Ani ko at natawa pa ako sa sarili ko. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na din agad ako. Nagpaalam kami kila mommy at daddy. At pagkatapos ay umalis din agad kami. Sumakay lang kami ng tricycle ni Amber para hindi na kami maghintay pa na mapuno ang jeep. Matagal din kasi makapuno ang jeep sa lugar namin. Minsan inaabot ng 20 minutes bago ito mapuno. Nakarating kami ng bayan. Buti na lang at nagdala ko ng pera dahil tama si Amber. Magaganda nga ang itinitindang damit dito sa bayan. Simple lang pero maganda naman ang tela at bagay na bagay sa aming dalawa. Nagsukat kami ng nagsukat sa fitting room pero sobrang init sa loob dahil para ka talagang nasa pugon. Hanggang ngayon ay hindi ako masanay sa init ng panahon pero kinakaya ko naman. Sa halagang 1,000 piso ay marami akong nabiling damit. Tuwang-tuwa ako dahil meron na naman akong bagong maisusuot. BFF, grabe ang gaganda ng mga nabili natin, OMG! Tumitiling ani ng aking kaibigan, kaya tawa ako ng tawa sa kanya. Hay nako, bumili muna tayo ng manok dahil nagpapabili si Mommy bago tayo umuwi. Wika ko, kaya nagpunta naman kami ng palengke. Tuwang-tuwa talaga ang kaibigan ko dahil mas marami siyang pinamili kesa sa akin. Buti binigyan ako ni Kuya ng pera kahapon. Kaya nga ako pumunta dito at nakita ang bilihan ng mga damit na yun. Anyway, nag-uusap pa ba kayo ni Kuya o masama pa rin ang loob niya sa'yo dahil sa pagpayag mong magtrabaho sa mga Henderson? Ani niya sa akin. Sumimangot naman ako. Hindi nga kasi ako kinakausap ni Arman. Ewan ko ba dyan sa kuya mo? Wika ko habang nanunulis ang aking nguso. Natawa naman siya at pinulupot ang kanyang mga kamay sa aking braso. Kasi nga, nagsiselos si kuya. Sa sobrang selos niya, ayun, hinahanap na niya si nanay para kahit na papano'y may panlaban siya. Kasi nga, di ba mayaman ang nanay namin? Ani niya, bakit hindi ka magpatulong sa mga Henderson, ha? Ani ko naman, pero mabilis siyang umiling sa akin. Ayoko, baka itulad niya sa nangyari sa inyo si nanay. Naku, ayoko mapahamak si nanay, no? Ani niya, kaya hindi na ako kumibo pa. Naikwento nga sa amin noon ni Arma na mayaman ang pamilyang pinanggalingan nila. Namatay ang ama nila kaya ang nanay nila ay binawi ng mga magulang nito. Ang lolo at lola nila kasi ayaw sa tatay nila. Kaya nang mamatay ang tatay nila, sapilit ang kinuhang nanay nila. Bata pa raw sila noon. Mga paslit na walang alam at hindi sila kinuha ng lolo at lola nila. Pero hindi na rin sila binalikan ng nanay nila. Kaya hindi nila alam kung buhay pa ang ina nila. Hay naku, wag na nga natin pag-usapan si nanay. Ayun BFF, ang lalaki ng mga manok. Bibili na din ako para may pang-ulam kami nila lolo mamaya.
Wika niya at ngumiti na lamang ako sa kanya. Pero alam mo BFF, narinig ko kay Lolo dati na nakita niya daw si nanay. Pero hindi siya pinansin. Parang hindi siya kilala. Tinawag daw niya si nanay pero hindi raw siya nilingon. Sa tingin mo BFF, na brainwash si nanay ko? Ani niya. Hindi ko alam eh. Baka hindi lang narinig si Lolo kaya inaakala niyang hindi siya nakilala. Wika ko naman kasi sa totoo lang hindi ko rin naman alam ang isasagot ko sa kanya. Siguro nga, tara na bumili na nga tayo ng manok at nang makauwi na tayo. Alas 5 na kaya, baka mapagalitan na tayo. Wika niya kaya napatingin naman ako sa aking orasang pambisig. Pagkatapos namin bumili ng manok ay umuwi na rin agad kami dahil medyo malayo-layo kami sa bayan. Pagka-uwi namin ay ako na rin na nag-asikaso sa pagluluto dahil si mami ay kakatapos lang magtinda. O heto, pinagtira kita ng kwek-kwek. Baka sabihin mo pinagdadamutan kita ng kwek-kwek ha? Ayan, magmerienda ka muna. Ikaw naman Amber, bumili ka ng kwek-kwek dahil hindi kita bibigyan ng free. Kay Jefferson ka humingi ng kwek-kwek mo. Nakaingos na ani ni Francis kaya natawa ko ng malakas. Eh di wag, sungit mo ngayon ha? Meron ka? Wika ni Amber na mas lalo kong ikinatawa ng malakas. Narinig mo yan ha, Kendra? Nagmamalaki na ngayon dahil may Jefferson nang umaaligid sa kanya. Mas gwapo naman ako sa lalaking yun. Wika ni Francis. Ganito lagi ang dalawang ito. Palagi nilang nagbabangayan. Kaya lang kapatid lang talaga ang tingin ni Amber kay Francis. At tanggap naman yun ni Francis. Pero syempre, hindi rin maiwasan ni Francis ang hindi magselos kay Jefferson. Hindi naman nagtagal ay nakaluto na rin ako. Ako na rin ang naghain ng lamesa. At pagkatapos ay inaya ko na sila Amber na dito na lang kumain sa amin. Pero tumanggi naman sila at umuwi na lang ng bahay nila dahil sasabayan daw nilang pamilya nila. Masaya naman kami naghapunan nila daddy. Madalas nila akong paalalahanan tungkol kay Russell. Natatakot sila na baka daw paghigantihan pa ako ni Russell. Pero hindi nila alam ay nangyayari na nga. Tanggap ko naman. Kung yun ang makakabawas ng galit niya sa amin, ay payag ako. Lalo pat hanggang ngayon ay siyang isinisigaw ng puso ko. Pagkatapos namin kumain ay ako na rin na nagligpit at naglinis ng kusina para hindi na mapagod si mami. Pagkatapos kong hugasan ng mga kasangkapan na ginamit namin ay naligo naman ako. At pagkatapos ay dumiretso na ako sa silid ko upang magpahinga. Kailangan kong matulog ng maaga dahil maaga akong gigising upang lumipat naman sa malaking bahay. Ewan ko ba, pero hindi naman ako makatulog. Kanina pa pabaling-baling ng higa pero hanggang ngayon ay gising pa rin ako. Hindi rin maalis sa isipan ko si Russell. Kung ano bang ginagawa niya, may kasama kaya siyang babae ngayon? May katabi ba siyang ibang babae sa pagtulog? Isipin ko ba lamang ay sobra-sobra na akong nasasaktan. Dahil alam ko naman sa sarili ko na wala kaming relasyon. Alam ko naman kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa buhay niya. Napatingin ako sa alarm clock na nakapatong sa maliit na lamesa at alas 11 na ng gabi pero gising na gising pa rin ako. Tinakpan ko ng una ng aking muka at baka sakaling makatulog din ako pero walang epekto. Tumunog ang telepono ko at nagulat ako na sa ganitong oras ay tinatawagan niya ako. Akala ko tulog na siya pero heto tumawag siya sa akin. Anong ginagawa mo? Tanong niya pagkasagot ko ng tawag niya. Natutulog. Nagising lang ako sa tunog ng telepono. Bakit ka napatawag? May ibibilin ka ba sa akin para bukas? Ani ko. Siyempre hindi ko naman sasabihin sa kanya na hindi ako makatulog dahil sa kakaisip ko sa kanya. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Bigla naman akong napangiti at nagpagulong-gulong pa ako sa kama kahit maliit lang ang kama ko dahil sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Nakakainis talaga tong lalaking to. Maingay dyan. Nasa bar kayo? Tanong ko para naman hindi niya marinig na sobra akong kinikilig. Ayokong marinig niyang impit kong pagtili. Yeah, nagiinuman kami kasama kong mga pinsan ko at mga kaibigan ko. Matulog ka na't mag-aalas 12 na ng hating gabi. Alisin mo muna ako sa isipan mo kasi hindi ako mapalagay dito dahil alam kong akong tumatakbo sa utak mo ngayon. Pagod na nga ako eh. Ani niya kaya nabitawan ko ang aking telepono at tinaklob ko ang aking unan at itinaklob ko sa aking muka. Sabay tili ko ng malakas dahil hindi ko na mapigilan ang kilig na nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Ani ko sabay patay ko ng telepono. OMG! Malakas kong tili sa aking unan.
Dahil sa sobrang saya ko'y tila bigla na lamang ako nakaramdam ng antok. Parang boses lang yata ni Ras ang hinihintay ko para antukin ako. Hindi na nga nagtagal ay tuluyan ng namigat ang talukap ng mga mata ko at unti-unti na nga akong nakatulog.